Here we go mga sir. Ihanda nyo na mga electric pan nyo, pamaypay at aircon dahil magliliyab na naman tayo dito. Mga nagiinit na naman nakaganapan dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 12 spoilers. So tara, wag na natin patagalin at atin nang umpisahan. So bali nga sinasabi dito, Claw Grimes emerges from the claw marks, they corner Boruto. Boruto and Sarada defeat some, but then this Hidari appears from one of them and grabs her with his wood hand. So ibig sabihin guys, yung mga claw grimes daw ay naglitawan na naman doon sa mga claw marks at kinorner nga sila Boruto at Sarada. Ngunit kahit ganyan pa man ay nagawa naman daw talunin nila Sarada at Boruto ang mga ilang claw grimes dito. Pero kaalinsabay niyan dyan siya sabi na bigla na naman daw lumitaw itong si Hidari gamit ang kanyang favorite move na pagte-teleport sa mga claw marks dito at sinusubukan na namang kunin si Sarada gamit ang kanyang wood hand. So bali nga nag-regenerate uli yung wood hand ni Hidari, no? Matapos nga itong wasakin o hiwain ni Boruto sa nagdaang chapter. Then kasunod niyan, sinasabi nga dito, Bolto or Boruto throws a shuriken in the head behind of Claw Grime. This Hidari is emerging and uses Flying Thunder God technique. Gets behind Hidari via teleport and land a Rasengan on him. Sheesh, napakaangas mga sir. Bumato si Boruto ng kunay dito kay Hidari at bigla nga siyang gumamit ng Flying Thunder God o Hiraishin. Kaya nagawa ni Boruto na makapag-teleport sa likuran ni Hidari at makapagpatama ng isang napakalupit na Rasengan. Bang! Hindi natunugan ni kumparing Hidari mga pare koy. Sa pool ng isang Rasengan si Hidari. At ang kasunod nga niyan ay heto na. Hidari teleport back to the Shinju dimensions and its roots are like alive, healing him from the damage caused by Rasengan, then teleport back. So ibig sabihin guys, matapos niyang tamaan ng Rasengan ni Boruto, nag-dagger out nga dito si Hidari at bumalik dun sa dimension nila para makapagpagaling. So uwi bahay kain kanin tutong itong si Hidari pare. Then yung na after gumaling ni Hidari, bumalik nga ito, nag-teleport back kali Boruto. Kaya ang kasunod naman dyan guys ay heto. Hidari Rinnegan ability seems to be create a lot of claw marks. So ayun guys, nalaman na natin ng isa sa mga abilidad ng Rinnegan ni Hidari. At isa pala doon is yung makagawa siya ng mga claw marks na kung saan ay nagagawa niya makapag-teleport. At ang kasunod naman dito, sinasabi, with so many claw marks, it's harder to tell from where he will emerge. But this Konohamaru protects Bolto or Boruto and Sarada from Hidari's Chidori with his wind barrier. So ayun nga, dahil sa isa sa ability ni Hidari pala yung sa Rinnegan niya, is yung makakreate ng mga claw marks. Yung nangyari, tinaddad ni Hidari ng claw marks yung lugar nila Boruto para mahirapan daw sila kung saan Jachempo o lalabas si Hidari. Pero protektado naman daw ni Konohamaru itong sila Boruto at Sarada gamit ang kanyang wind barrier para kung sakali nga daw na lumabas o umatake na naman ng gamit ang Chidori itong si Hidari. Kaya ang kasunod nga niyan guys ay heto na. Hidari appears behind Sarada with his wood hand, grabs her but she uses Chidori Nagashi to electrocute him. Sheesh, napakaangas na naman. Nadali na naman ni Sarada at mukhang hindi na nga siya nagpabaya dito. So ibig sabihin daw paglabas na naman ni Hidari sa kanyang claw marks at nung sabukan na naman ni Hidari na kunin si Sarada gamit ang kanyang wood hand, dito nga bigla nga daw gumamit ng Chidori Nagashi itong si Sarada. So sa mga hindi na nakakatanda, no, yung Chidori Nagashi, ito yung style niya nung ginamit ni Sasuke. Ayan guys, ayan ang Chidori Nagashi. Yung parang yung mapapalibutan yung katawan mo ng mga electric. So ibig sabihin, sanay na rin si Sarada sa paggamit ng technique na to. Kaya kahit papano nagawa niyang makana si Hidari ng bahagya. At ang kasunod dito guys, ito na sinasabi dito, Sarada grabs his wood hand, then throw him in the air so Boruto can land Uzuhiko Rasengan. Eto na guys. Bale siya sabi dito, nung mabigo si Hidari na makuha na naman si Sarada gamit ang wood hand niya, ang nangyari, si Hidari naman ang nahawakan ni Sarada at binalibag ito sa ere upang makaduelo si Boruto at makapagpatama ng isang napakalupit na Uzuhiko Rasengan. Kaya ang siya sabi dito sa kasunod, Uzuhiko destroy most of Hidari's body. From below his chest is destroyed and only has one arm left. Sheesh, napakaangas. Baka Boruto yan. Uzuhiko Rasengan na ang ginamit mga pare koy. Wasak ang ilang bahagi ng katawan ni Hidari. At ang natira na nga lang daw is yung kanyang left arm. Kaya matapos nga sa bagay na yan, dito na nga dumating si Kawaki. At sinasabi dito, Kawaki pin down Hidari with big hand, then uses a small blast to destroy him. Boom! Tapos si Hidari.
Matapos tamaan ng Uzuhiko Rasengan ni Boruto, bigla rin namang sumulpot dito si Kawaki at pinasabog si Hidari. Kaya guys, sinasabi dito, Kawaki is in the chapter, he talks with Boruto as he is holding the remains of Hidari. So dahil nga nagkawasak-wasak si Hidari, dito habang nakipag-usap si Kawaki kay Boruto, hawak-hawak nga daw ni Kawaki yung ilang parte ng katawan ni Hidari. Kaya dyan sinasabi rin dito, Kawaki and Boruto talks a little bit, but then Boruto is hit by a laser beam Judama from Jura who is afar. Ouch guys, aray! Tinamaan ng laser beam Judama itong si Boruto habang nakikipag-usap kay Kawaki. Grabe naman yun sir, napakalayo na nga nun, tinamaan pa si Boruto. Boset din kasi to si Kawaki. Imbis na focus tayo sa bakbakan yan, nakipag-usap ka pa. Yan tuloy na nadali tuloy, hindi tuloy na malayo ni Boruto. Kaya yan sinasabi dito sa kasunod, Boruto hits the ground bleeding from his mouth. Agoy! Lagot! This salad comes to his aid by holding his head. This Sumire is running towards them. So, injured nga si Boruto dito, guys. Yari, delikado tayo. Delta is there where Jura is watching from the distance. Wala akong pakialam sa'yo, Delta. Bahala ka dyan. Then, nakasunod dito siya sabi, the remains of Hidari falls to the ground. Sarada tries to grab, but is hit by the same laser Bijudama. Naku po! Dumagdag ka pa, Sarada. Baling sinasabi dito, yung mga nagkalat na ilang parte ng katawan ni Hidari sa lupa, sinubukan din kunin ni Sarada. So habang kinukuha ni Sarada yon, kaya ang nangyari, natamaan din siya ng Bijudama laser ni Jura. Hay nako, problema na naman. Sinong mag-heal sa kanila na mabilisan? Wala nga si Mawari, hindi pa kaya magpagaling nun. Kasi nga bugbog yung katawan. Guys, take note, hindi biro yung damage ng laser Bijudama. Napakasakit nun ang katinan damage. Na base nga sa binasa natin kanina, di ba? Boruto hits the ground bleeding from his mouth. So it means to say, sumuka ng dugo si Boruto. So kung tagilid yung katawan ni Boruto ngayon, dahil nga tinamaan siya ng laser Bijudama, mas lalo naman dito sa katawan o lagay ng katawan ni Sarada. So anong gagawin ngayon guys? Nako po. Kaya ngayon, ang last na siya sabi dito mga pare ko, Jura wants Boruto dead. Wait sir, gusto na rin kanain ni Jura itong si Boruto. Kumbaga parang sabi ni Jura, masyado ka ng makulit Boruto. Masyado ka ng epal, susunod na kita. Napuno na rin si Jura. Kumbaga parang yung kay Jura tapos yung kay Inujin. Sobrang kulit mo Inujin makulit ka. Sige kotong ka sa akin. Ngayon ikaw Boruto, makulit ka. Sige kotong ka rin sa akin. Tagilid nga talaga ang mga manok natin dito mga pare ko. Dapa si Himawari, dapa si Boruto, dapa si Sarada. So nakita ko lang ang naisip ay si Kawaki na nanatiling nakatayo. So anong gagawin ni Kawaki dito mga pare para isalba yung mga karakter natin? Dahil nga alam din naman natin na wala siyang kinanarin kay Jura. So may ipapakita kayang bagong galawan dito si Kawaki? Or baka lumabas na si Momoshiki para tulungan uli si Boruto at para magkaroon ng sapakan between Boroshiki and Jura? Well, tignan natin yan sa full review natin sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 12. So yan nga guys, ang ilan sa ating mga spoilers ngayon for today's video. And syempre, abang-abang tayo sa full review at doon nga mas detalye ang mga pangyayari at doon na ilalabas yung mga iba pang panel na hindi pinakita dito sa ating spoilers. Hanggang dito na nga muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. See you sa full review ng Chapter 12 2 Blue Vortex. Bye-bye!